You may be seated. Good afternoon po sa bawat isa. Good afternoon din. Okay. It's good to see you po, no, mga ka-CLGF. Yung mga first time, welcome po sa Christ the Living God. So, kamusta ang buhay-buhay? Okay ba? Okay ba tayo dyan? Alright? At alam niyo po, masaya po ang Panginoon dahil nandito po kayo ngayon. No? Kasi po, ngayon pong araw na ito yung araw na kung saan tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Amen? Sa ginawa niya sa buong linggo, di ba? Ito yung araw na kung saan bibigyan naman natin si Lord ng parangal sa kanyang ginawa. Amen? Ano ba naman yung isang araw, isang Sunday na kay Lord muna, di ba? Amen? Amen? Sabi mo sa katayo mo, I'm glad that you are here. And that's one of the reason why we are here. Siyempre naman, yung salitang fellowship. Yes, okay naman na nagpapasalamat tayo araw-araw, pero iba po kapag Sunday, we are here all together to have fellowship with one another. Amen? At lagi po namin sinasabi, lalo na sa mga first time, you are not here para magkaroon ng religion, denomination, because we are not promoting that. We are promoting kung ano yung pinromote ni Jesus Christ. And that is the kingdom of God. Amen? Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Sa mga hindi po nakakilala, I am Pastor Edmond. Yan, okay. So, hello, makakawis si Mateo. Sabi mo sa katay mo, yan po yung mga language ngayon ng mga Gen Z, no? Para sa mga case na hindi po naalam. Yan po ay parang ano yan, parang pag may sinabi ka, parang uma-agree. Kumbaga, uy, ang ganda mo ngayon. Ano po. Uy, ang ganda ng suot mo ngayon. Kumbaga, parang, wow, amazing. Ano ba? So, amen. So, ngayong pong araw na ito, we're gonna talk about, and this is the title, napakaganda po nito, because I believe that there is a word from the Lord. Itong word ng Panginoon na kung saan magbibigay sa atin ng kalakasan, magbibigay sa atin ng encouragement. Sa dami ng problema na ating pinagdadaanan, buti na lang po may salita ang Panginoon na pwede natin panghawakan. Amen? At this is the title, Let Go of What You Can't Control, Dealing with Stress. Alright? So ito po ay, may mga na-share po ako nito sa North Caloocan last week, pero nung binalikan ko po itong text na ito, there is more into it. Wow, grabe. Na makikita natin na, ay grabe pala talaga ang salita ng Panginoon, na minsan kapag binabasa natin, hindi natin napapansin, pero ang lakas pala ng impact niyan. Amen? At ako po naniniwala, mga ka-CLGF, taas mo ang kamay ng mga tao. Tao. Siyempre, tataas tayo lahat, okay? Amen? Taas tayo lahat, amen? Ako po naniniwala na lahat po tayo makakaranas na ma-stress. Amen? Lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon. Life is so hard. Grabe. Sometimes you don't know what to do. Stressful, right? Maraming artista, stress sa buhay. Diba? May mga nabalitaan po tayo na mga kapag may mga nagpe-perform, nagkakaroon ng mental breakdown, diba? Kung di ako nagkakamali, last time, Sarah G, nagkaroon ng breakdown. Sino pa ba? Marami. Vice Ganda, mga artista na mga sikat ngayon, di ba? Biri po ninyo famous, may pera, mga pogi, nai-stress. Pogi yun nai-stress. Ikaw pa kaya? Na mas pogi. Alam mo, yan po yung mga isa mga problema po namin ngayon. Yung tamang, di ba, ang hirap maging pogi, di ba? Parang, so, sabi mo, sa katabi mo, ako lang to. Okay? But, stress is dangerous. Sabi mo, sa katabi mo, stress is dangerous. Kapag hindi mo na-deal o na-handle ang stress, mahihirapan ka. At ayon po sa survey or sa World Health Organization, almost 5 million na tao ang namamatay because of stress. A year. 5 million? Ang stress pala, nakamamatay. At kapag stress ka, tulala ka,
malungkot ka, kasi sa sobrang stress mo, maapektuhan yung utak mo at magkakaroon ka ng high blood, no? Tingnan nyo nga po yung katabi niyo kung medyo tulalayan at nalungkot. Yan, biglang ngumiti Kasi sa sobrang kalungkutan, baka mauda ka na. Amen? Gano'n yung nakanganyang bigla. Hindi, okay ako ngayon. Pero pakiti-ngiti lang yan, pero baka stress yan. Amen? Pag ganyan-ganyan lang, pero stress na yan. No? Alam niyo po, bakit po tayo na-stress? Because you are stressed because you are trying to control what you can't control. Kaya pala na-stress ang tao. Kaya pala na-stress. Kasi gusto mo, lahat na lang magawa mo ng paraan. Kaya naman pala, yung wala ka, alam mo yung wala ka namang kinalalaman, gusto mong umeksena. Alam mo yung hindi ka naman marunong mag-basketball, pero gusto mong umeksena sa basketball industry. Alam mo yung wala ka namang alam sa boxing, tapos gusto mong umeksena sa boxing. Yung hindi mo naman alam, pero nagkukunwari ka na alam mo, para lang masabi na ay kaya ko to, alam ko to. Tadtad ka na ng problema, hindi mo pa sinasabi sa asawa mo. Bakit? Kasi kala mo, kaya mo. Ayaw mo sabihin, baka kasi pag sinabi mo, sabihin na mahina ka. Hindi, strong ako. Tatay ako asawa ko lalaki. Gagawin ko ng paraan yan. Gagawin ko ng solusyon yan. Kahit wala na, hindi mo na kaya, gagawin mo pa rin yan. Kaya ka na-stress laro. Bakit? Hindi mo sinasabi, sinasarili mo. Hindi mo na makontrol, pero kinkontrol mo pa. May mga bagay po, tanggapin na po natin, may mga bagay na hindi natin makokontrol. Ang kamatayan, hindi mo makokontrol yan. Kahit mag-exercise ka pa araw-araw, kahit kumain ka pa ng mga gulay, ang kamatayan po, hindi mo makokontrol yan. Amen? Darating at darating po sa buhay natin yan. Hindi lang natin alam. Amen? Yung birthday natin, hindi natin makokontrol yan. Amen? Ang birthday, hindi pababa, pataas. Amen? Ako po ay 30 years old na, tumatanda na. Amen. Nararamdaman ko na po ang aging, no? Kahit 30 years old pa lang po ako, no? Kasi grabe, nagsimula po ako dito, elementary pa lang po ako. Alam niyo po, yung buhangin doon sa dati sa CLG Albano natin, di ba? Hindi pa gawa yun. Naglalaro lang po ako ng buhangin doon. Di ba? So, ngayon, grabe, 30 years old. Grabe, tumanda na po sa ministry. Amen? How much more yung mga hinahanga kong mga Casey dito? Alam niyo po, isa sa mga hinahanga ko pa talaga ito, mga Casey, na mga matitibay na hanggang ngayon sumasamba at nagsuserve para sa Panginoon. Kaya palakpakan po natin ang mga Casey. Amen? So you are stressed because you are trying to control everything. Kahit hindi mo na kayang kontrolin. Kumbaga sa basketball, para kang one-man team. Tino-double team ka na, pero pinipilit mo pa. Kung pwede mo namang ipasa. Hello? Amen? Ang dami mo ng problema, pero gusto pang gawa ng diskarte, kahit wala na nga, bigat na bigat ka na sa dami ng problema. Yes, magkaka-problems tayo, kasi sinabi na po ng Bible yan. Sabi po na 2 Corinthians chapter 4, verse 8, sabi dito, we are pressed on every side by troubles. We are pressed. May pressure, may mga problema, pero hindi lang isang problema, hindi lang dalawang problema, na minsan nakakalagpas mo lang sa isang problema, pero magkakaroon naman ng ibang problema. Duktong-duktong, because sabi po ng Bible yan, that we are pressed on every side by troubles. Kaya pala madaming problema, kasama po sa buhay natin yan. Pwede nating ika-stress, kasi tad-tad tayo ng problema. Kung nai-stress ka sa work mo, nakaka-stress yan, pero stress din yung walang work. Kung stress ka sa asawa mo, stress din yung walang asawa. Kung stress ka sa anak mo, stress din yung walang anak. Di ba? Hirap na hirap sila, gusto-gusto nila na magkaanak, hindi sila magkaanak. Stress, ang daming pressure. Amen. May mga pressure sa buhay. Dati po, nung high school pa lang po ako, ang advice po sa akin, huwag ka munang magjojowa, dapat after college na. Amen? Sa mga high school dyan, okay, magagets niyo yan. Pero po ngayon, 30 years old na ako, ang advice sa akin, anong petsa na, mag-asawa ka na. Amen? Wala pa nga eh. Kaya pag-pray po ninyo ha, mga ka-CLGF ha. Pag-pray po ninyo yung maputi, maganda, mayaman, at malapit ng mamatay. Ay, joke lang, joke lang.
Joke lang po. Joke lang. Joke lang. Okay? So, pag-pray po ninyo, ha? Yung tatlo lang, ha? Yung tatlo, okay? Yung medyo kaedad-edad ko lang din po, no? Mga 30, pwede na mga 22, okay lang yan. Okay. Pero, bakit? Bakit? Lalaki ako eh. Okay, yun naman talaga. Judger kayo, ha? Hihintay ko maging 25. O, bakit? Okay na. Pwede rin naman mga 33, 35. Basta hindi malayo, okay? Amen? Anyway. Okay. Sabi. Okay. So, here's are some reasons why we are stressed. Okay? Number one, worry. Okay? That's our initial reaction kapag may mga troubles tayo in life, may mga problema. Kaya tayo na-stress because nagwo-worry tayo. Nagwo-worry tayo sa mga bagay na inaalala natin. Uy, tinagalog ko lang Worry, inaalala. Yung future, inaalala mo. Yung anak mo, inaalala mo. Di ba? Okay? So, worry. Pangalawa, hurry. Yung nagmamadali ka. Nakaka-stress yan. Di ba? Yung hindi pa naman tamang panahon, tamang oras, minamadali mo, nakaka-stress po yan. Nakakapagod yan. Lalo na mainipin pa naman ako, di ba? Sino po yung mga mainipin? Ayaw pumila sa MRT, ayaw pumila sa bangko, ayaw pumila. Naku, isa dyan sa matalino, BPI. Alam mo yan? Grabe pila dyan. Oo, grabe pila. Pagbubunot ka pa lang doon, 105 na. N105. Yun yung mga number dyan eh. Tapos, nasa 56 pa lang. Naku po. Ubus ang araw, kaya alis muna ako, McDo muna ako. Pagbalik ko, tagal pa rin. Di ba? Nakakainip, di ba? Nakaka-stress ang pila. Alright? So, hurry. Pangatlo, more choices. Yung marami kang pagpipilian, hindi mo na alam kung anong pipiliin mo. Dami niyan. Sa Starbucks, dahil pagpipilian, pag-o-order ka, minsan pag first time mo, hindi mo magigets eh. Ano po ba pipiliin nyo? Caramel macchiato, ice po ba, or hot? Hot, yung anong size po? Yung maliit lang. Yung tall? Hindi, yung maliit lang. Yung tall? Tall, maliit? Hindi mo gets eh, di ba? Alam mo, paano yun? Di ba? Sa kahirap, di ba? Oh. Amen? Nakaka-stress eh. Pangapat, overwork. Yan. Dami mong trabaho, lahat na lang ginagawa mo diskarte, di ba? Lalo na pag kailangan mo talang kumayod, pambayad ng mga bills, no? Yung mga pambayad ng mga insurance natin dyan, nakaka-stress yan. Kailangan magtrabaho kasi meron tayong binabayaran monthly. Kuryente, bahay, everything, no? At panglima, people. Nakaka-stress din po yan. Hindi ko na po masyadong i-explain yan. Mamili na lang po kayo kung anak po ninyo, asawa ninyo, or kapatid ninyo, kaibigan ninyo, kung sino man yan, mga kabiyanan po ninyo, kung nakaka-stress yan, kayo na pong bahala dyan. Pero nakaka-stress yan, tama po ba? Okay, parang ayaw nyo tingnan yung mga katabi nyo. Okay, parang, nandito po bang mga asawa ninyo? Parang sila, mamaya ka sa akin. Okay, para sa'yo to Okay, ganun. Okay, people, ako po, nai-stress ako sa mga kapatid ko, nakaka-stress. Nanay ko, na-stress din po ako. Grabe po talaga. Kasi po, ang nanay ko po ay Batanggenya. Batanggenya, kasi babae, Batanggenya. Ako to, Batang Maynila. Hindi ko po mag-gets. Ang nanay ko po talaga, maganon. Grabe po talaga. Tapos, matigas. Diba? Yung pala, siyempre, Batanggenya ang nanay ko, ganun talaga sila magsalita. Hindi ko mag-gets Hindi ko maintindihan, hindi ko ma-spelling talaga Ayoko siyang kausap, ayoko siyang makasama, talaga bang, ano pa lang yan, nai-stress na ako. Kasi nga, para bang, hirap Lalo-lalo yung mga bagay na nangyari pa before. No? So, daming nakaka-stress. 5 lamang po ito. And ito, tingnan niyo po ito. According to Dr. Walter Cabert, isang psychologist, I don't know if kayo bahala, kasi tingnan niyo ganda na sabi niya, that 30% of our worries never happen. Malaking porsyento yung mga inaalala natin, hindi naman pala talaga nangyari o mangyayari. Kaka-google mo lang yan. Pag may sakit ka, alam mo yan, may nararamdaman ka, ano kaya ito, cancer yata ito. Ginoogle mo, tapos inaalala mo na, 1 month na, inaalala mo pa rin, nung napa-check up ka, kulani lang pala. Hallelujah. Amen. 30% of our worries concern the past. Yung wala na, alam mo yun, yung tagal-tagal na noon, naaalala mo pa rin. Amen?
Hallelujah. Di ba? And 12% of our worries are needless worries about your health. Okay? And 10% of our worries are insignificant or petty concerns. And 8% lang daw are really legitimate concerns. 8%, minsan hindi pa natin matumbok kung ano talaga yon. Dahil ang natutumbok natin yung mga hindi naman talaga nangyayari. Tingnan nyo sabi ng Bible, buti may panlaban tayo. Tingnan nyo sabi ng Bible, Philippians chapter 4 verse 4 to 8. At dito natin kukunin. Ito, tingnan nyo, may mga bagay dito na nakaligtaan ko nakaraan na dapat pala naisama ko sa mga pointers. Tingnan nyo to Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Ang nagsusulat po dito ay si Paul at sinusulat niya po ito sa church ng Philippi. At may mga pinagdadaanan silang problema during those time. At si Paul po, na nagsulat nito ay nakakulong physically, pero siya rin yung nagsasabi na magalak kayo, magsaya kayo. How come that this Paul ay nakakulong physically, siya pa yung nagsasabi na rejoice. Rejoice. Samantalang tayo, malaya tayo physically, nakakalabas tayo physically, pero minsan hindi tayo nakakapag-rejoice. Malungkot ang buhay. Amen? Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Let everyone come to know your gentleness. The Lord is at hand. Verse 6, sabi po dito, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with gratitude, make your request known to God. Verse 7, ito mangyayari And the peace of God, which surpasses all understanding, will protect your hearts and minds through Christ Jesus. Napakahalaga po talaga niyang kapayapaan na yan. At itong kapayapaan na ito ay hindi mo matatagpuan kung kani-kanino lang. Dahil si Jesus Christ lang ang magbibigay po nito. Itong kapayapaan pong ito ay hindi mo magigets Hindi mo maarok ng ngayong kaisipan na may problema ka na pero kapayapa ka pa rin. Amen? May problema ka na, naghihirap ka na, pero payapa ka pa rin. Bakit? Kasi yung mga binasa natin kanina. And verse 8, finally, brothers, whatever is true, whatever things are honest, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are good report, if there is any virtue, and if there is any praise, think on these things. Think on these things. So, things to remember on dealing with stress. Number 1, sa binasa natin, be joyful. Sabi mo sa katay mo, be joyful. Tingnan niyo sinabi rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Kapag po kayo nag-aral ng mga pag-aaral, kung paano magbasa ng mga Bible, gumaganyan na ngayon si Pastor Evo. Alam niyo po, kapag inuulit-ulit po ang salita, ibig sabihin, ine-emphasize po siya. Eh dito, ine-emphasize po dito, rejoice. Paulit-ulit po sinabi, rejoice in the Lord. Again, I will say, rejoice. Ibig sabihin, si Paul, ine-emphasize niya sa church ng Philippi, magalak kayo, mag-rejoice kayo. Amen? Alam ni Paul na even though nakakulong siya, he knows that in every bad situation, there is a good reasons. May plano ang Panginoon. Kaya dapat maging masaya ka, especially hindi ka nakakulong. Amen? Yes, at first, kapag may problema ka, malulungkot ka. Amen? Maraming problema. Malulungkot ka dyan initially. Hindi mo rin naman pwedeng sabihin na kapag namatayan ka, kamusta ka na? Ito, masaya. Hindi rin naman pwedeng ganon. Di ba? Malulungkot ka initially. Mararanasan natin yan. Pero hindi ka mananatiling malungkot. Amen? That's our initial reaction. May stress ka initially.
Pero hindi ka mamumuhay sa stress dahil may panlaban po tayo dyan. Kami nga po, kapag nalulungkot po kami, kung mapapansin po ninyo, medyo nagpo-post kami sa Facebook. Oo, mga post po namin dyan, nalulungkot ako ngayon, parang kailangan ko ng bagong sapatos. Mga post namin dyan. Alright? Okay? So, may mga, alam nyo, pinost ko yung isang beses, may nagbigay ng sapatos sa akin. Grabe talaga. So, may kasiyahan, okay, kasi binigyan ka ng sapatos, sumaya ako, di ba? Ito yan, binigay sa akin yan, sapatos na yan. Grabe, binigyan tayo, amen? Alam naman tayo ay pinagpala ng Panginoon, amen? So, pero yung mga yan, ay hindi talaga yan yung joy na gustong ibigay ng Panginoon. Yan ay mga temporal joy, alright? Na hindi siya pang matagalan na joy. Amen? Itong joy na binibigay ng Panginoon, na kahit wala ka ng mga yan, masaya ka pa rin. Hello? Sabi ng Bible, rejoice. Alright? Hindi ka lang magre-rejoice in good things. Hindi ka lang magre-rejoice in new cars. Hindi ka lang magre-rejoice kapag may maraming pera. Okay? Hindi ka lang magre-rejoice pag maganda yung nangyayari sa buhay mo. Because the Bible is very clear. Sinabi po niya, rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. You delight in the Lord. Si Lord ang bahala. Alam niyo po kapag once you rejoice in the Lord, yung atmosphere nagbabago. Yung hopelessness nagbabago yan. Nagkakaroon ng pag-asa. Once you rejoice in the Lord, merong strength na nanggagaling sa Panginoon. Because you rejoice in the Lord. From stress to strength. Na-stress ka, yes, pero kapag nag-rejoice ka in the Lord, merong lakas na nagmumula sa Panginoon. Amen? Pangalawa, be anxious for nothing. Sinabi ng Bible yan. Be anxious for nothing. Don't, sa ibang translation po don't na, may Bisaya na tayo. Don't worry about anything. Sa lahat, anumang mangyayari, wala ka dapat ikabahala dahil si Lord ang bahala. Sinabi ng Matthew chapter 6, do not worry about what you will eat, what you will wear, what you will drink, kasi siya bahala. Sabi mo sa katay mo, huwag kang mag-aalala dahil taga-kaharian ka ng Panginoon. If you will belong to the kingdom of God, ang worry ay walang puwang sa buhay mo. Bakit? Kasi ang hari ang bahala sa iyo. Amen? Ilang beses po sinabi sa Bible that do not worry. Sinabi ni Jesus Christ sa mga disciples niya na huwag ka mag-aalala dahil may ama ka sa langit. Kunwari po ang tatay ko, si Sobel de Ayala, hindi ko mag-aalala sa pera niyan. Amen? Kasi tatay ko siya maraming pera Kung dikit ko si Pico Soto, pag pumunta ako ng Pasig, medyo mayabang ako diyan. Medyo okay ako diyan. May protection Pico Soto di ba? Kung ang dikit ko o tatay ko si presidente ngayon, di ba? Maangas ako niyan sa buong Pilipinas. Kahit hulihin ako niyan, medyo, tuturo ko lang yan. Ito, kilala mo ba to? Parang gumagamit pa ng power no? Okay? So, kumbaga, sinasabi ng Panginoon, bakit ka mangangamba kung kasama mo ko? Kaya nga, inuna ni Lord yung mga kakainin natin in Genesis. Genesis, day 1, day 2, day 3, day 4, nilikha niya muna yung mga isda, langit at lupa, yung mga hayop. Inuna na po niya yan para hindi ka na mangamba sa tirahan mo. Inuna niya na yan para hindi ka na mangamba sa kakainin mo. Amen? Sabi mo sa katay mo, don't worry. Minsan, nag-worry tayo, di ba? Paano kaya to? Deadline na ng mga insurance, bayaran na, wala pa akong pera. Paano kaya to? Di ba? O kaya, grabe yung jowa ko, mainitin ang ulo. Toxic. No? Kumbaga, si Lord, alam niyo, si Lord,
Ewan ko kung familiar kayo sa mga sumisikat dati na yung African o yung itim na yung kapag may mga senaryo sa Facebook na kinukomplikado, tapos siya, ang gesture niya ganito lang, oh. Kilala niya po yun? Yung gawa niya. Kapag pinapakita niya na, ganito lang yan, oh. Simple lang yan. Mukhang parang si Lord, pinapakita niya lang sa atin na simple lang yan eh. Nag-aalala ka sa pera mo, si Lord gaganyan lang, oh. Sinasabi niya, nag-provide na ako eh. Ganon si Lord eh. Lord, paano na to Lord? Yung jowa ko Lord eh. Makulit Lord. Sasabi lang sa'yo Lord, pinili mo yung gusto mo eh. Ito sana yung ibibigay ko sa'yo. The best. Ito sana yung ibibigay ko sa'yo. Yung partner na hindi ka dadali sa pagtalikod, kundi sa paglilingkod. Gaganon lang si Lord eh. Lord, bayaran na Lord, bills na Lord, si Lord, gaganyan. Matthew 6:33. Lord, may sakit yung kamag-anak ko, Lord. Lord, yung tita ko, Lord, nasa hospital, Lord. Lord. Si Lord, papaalanan ka lang yan. Sa isang salita ko lamang ay gagaling na yan. Problema, inuuna mo yung worry. Hindi mo inuuna ang Panginoon. Sabi mo sa katayo mo, don't worry. Dahil, listen to this, dahil hindi ka nilikha para mangamba. Hindi ka nilikha para mangamba, nilikha ka para sumamba. Mag-worship ka lang kay Lord eh. Pagkakatiwalaan mo lang si Lord eh. Amen? Pangatlo, be prayerful. Amen? Sabi ng Bible, but in everything. Pag sinabing everything, ano po yun? Lahat. Di ba? Everything by prayer. Alam niyo po, if nakaka-stress na, it is a sign to pray. Minsan kasi iniisip mo na agad na kung anong mangyayari, iniisip mo na agad yung solusyon, iniisip mo na agad gawan ng paraan, hindi mo man lang muna unahing mag-pray. Kaya lalo kang nai-stress. If may mga stress na sa buhay, it is a sign to pray. Sinabi ng Bible in everything by prayer and supplication. Ano man mga problema pinagdadaanan nyo ngayon, hindi ko man po alam, dahil may kanya-kanya tayong problema, may kanya-kanya tayong pinagdadaanan, may kanya-kanya tayong mga inaalala sa buhay, no? But, one thing that I am sure, makapangyarihan po ang panalangin. Sobrang makapangyarihan po at malaking tulong ang panalangin. Kaya ka magpe-pray kasi may mga bagay na hindi mo na kayang gawan ng paraan. May mga bagay na hindi mo na kontrolado. Kaya ka magpe-pray. Dahil tutulong ka sa Panginoon na may control ng lahat. Tutulong ka sa Panginoon na kayang gumawa ng paraan. Tutulong ka sa Panginoon na sa mga bagay na wala ka na magagawa, siya may magagawa. That's why you need to pray. Huwag ka mag-worry, huwag ka mag-panic. Pag-pray mo lang, si Lord ang bahala dyan. Ano ba naman si Lord na pagkaitan ka ng mga bagay na hinihiling mo sa Kanya, lalong-lalo na kung nasa kalooban niya? Amen. Na minsan na-underestimate natin Or para bang nagpe-pray na lang tayo kapag kainan na. Lord, thank you for this food. Amen. Minsan, nagpe-pray na lang tayo kapag sobrang problemado na tayo. Alam mo yun? Yung walang-wala na talaga. Pag may sakit ka, wala kang malapitan, doon ka lang hihiling kay Lord. Di ba? Para bang nakakalimutan natin si Lord Hirap ka na, pero para bang, hindi, gagawa ko ng paraan to. Kaya pa to. Uutang ako.
didiskarte ako, magpupush harder ako, gagawin ko na paraan yan. Hirap ka na pagod ka na, susuko ka na nga eh. Tandaan niyo po ito. If it's big enough, nandyan yan, sa slide natin. Okay, hindi yan. Tapos na yan. Ano naman tayo mga kaibigan? Yan. If it's big enough to worry about, it's big enough to pray about. Mas matinding problema, dapat mas matinding luhod sa Panginoon. Amen? Kaya po nung youth camp, mas matindi po ang luhod ko sa Panginoon nun. Amen? Bakit po? Kasi negative namin, halos 126,000 eh. Grabe ang pagluhod namin sa Panginoon yan. Grabe ang Lord. Pahala ka na, Lord. Lord, kahit kailan di ka nagkulang. Matindi problema eh. Hindi ko kayang gawa ng solusyon eh. Nag-fundraising na kami lahat, di ba? Nag-solicit na kami lahat. Lord, wala na, Lord, ikaw talaga. Yun, hindi naman nagkulang si Lord. Positive pa kami sa camp. Bakit? Si Lord bahala eh. Na minsan kala mo wala na, God is the God of timing. Na minsan kung kailan due date na, doon magpo-provide ang Panginoon. Subok ko na po yan. Subok ko na po yan. Amen. Pag manghihingi yung mga kamag-anak ko, o may mangungutang sa akin, minsan wala akong maibigay. Kailan ba kailangan yan? Kailan ba yan? Sige. Sige. Bahala na. Yun ang sasabihin ko, bahala na. Tapos biglang may magpo-provide. Oh. Makakapagbigay. Makakapag-sustain. Dahil si Lord, kahit kailan, hindi magkukulang. Makapangyarihan po talaga ang panalangin. Para pong istorya ng isang Christian at atheist na magkapit-bahay. Alam niyo na po ito, di ba? Alam niyo na yon? Yung Christian at atheist na magkapit-bahay. Ito pong Christian, lagi pong nagwo-worship tuwing umaga. Na talaga bang ang lakas ng volume niya. Lahat ng worship song, this is the day you made, we will rejoice and be glad in it. Mga ganyan, kantahan talaga siya. Eh yung atheist, naririnig niya. Ang atheist po, ito yung mga hindi naniniwala sa Panginoon. Hindi naniniwala. So siya, naiinis siya, lagi niya naririnig na yung Christian nagpe-pray, Lord, salamat po Lord sa araw na to, Lord. Eh one time, narinig nung atheist yung prayer nung Christian. Nasabi ng Christian, Lord, walang-wala ako ngayon, Lord. Wala kami makain ngayon, Lord. Lord, alam ko magpo-provide ka, Lord. Salamat sa provision mo that you are the God who provides. Lord, hallelujah. Narinig ng atheist. Ginawa po ng atheist na grocery. Bumili lahat ng mga kailangan, bumili ng mga bigas, bumili ng mga Del Mundo, lahat, grabe, lahat. Social. Bumili ng itlog, alam mo yan, mga grocery na yan eh. Yan po yung mga grocery namin, yung mga ganyan. Pinuha. Tapos kinagabihan, tulog yung Christian eh. Nilagay sa harapan ng pinto ng Christian. Sila, tingnan natin kung sasampayin pa na to yung Lord niya na hindi niya alam, ako nagbigay niyan. Hindi naman yung Lord niya. Gising ngayon yung Christian ng umagahan. Pagbukas niya, kita niya may grocery. Nabangan nung atheist eh. Hindi natulog eh. Talagang tingnan natin kung mag-worship to. Kinuha. Tuwag-tuwa yung Christian. Lord! Thank you, Lord! Salamat! Alam ko talaga namang yung mga panalangin ko, Lord, sinasagot mo! Grabe. Sumagot yung atheist. Ako nagbigay niyan. Hindi yung Diyos mo, sabi ng atheist. Napaano yung Christian? Sabi ng Christian, Hallelujah! Lord, thank you, Lord! Na alam ko, kahit yung mga kaaway ay ginagamit mo para pagpalain ako. Hallelujah! Thank you, Lord! Grabe. Ganon kapangyarihan ang panalangin na kahit ang kaaway kayang gamitin ni Lord upang pagpalain ka. Amen? Di ba ka? Yung ginamit kay David para patayin siya, ay yun din yung ginamit ni David para patayin si Goliath. Para pugutan ng ulo si Goliath. Kaya minsan, mamaya na nga lang sa pang last points yun, no? Tandaan niyo po ito, no prayer
of yours is ever unheard or unanswered. Dahil tapat ng Panginoon. Sa totoo lang, sinagutan ng Panginoon lahat yan eh. It's up to us. Yung provision, hindi naman natin problema talaga yan. Si Lord ang bahala dyan. Ang problema natin, yung pag-prioritize. Seek first the kingdom of God. Pang-apat, ito maganda, be grateful. Sabi ng Bible, but in everything, by prayer and supplication, with gratitude. Madalas po kasi tayo ng complain kay Lord. But ako, Lord, bakit siya meron, ako wala? Lord, ang tagal na ng promotion ko, Lord, bakit wala pa rin, Lord? Lord, ba't nangyayari sa akin to? Bakit ako pa yung namatayan? Hindi yung kapitbahay ko, Lord. Lord, bakit ganito? Wala naman ako masamang ginagawa. Bakit hindi maganda yung nangyayari sa buhay ko? Sometimes, we're so complaining. So complaining, So, mga English ko dyan, Nagko-complain tayo kay Lord yung mga bagay na nangyayari po sa atin na minsan kala natin, yung mga nangyayari sa atin, ito yung mga hindi magaganda. Alam mo yon? Complain tayo ng complain sa mga bagay na wala tayo na hindi natin nare-realize na yung bagay na meron tayo, hindi natin napapansin na mas blessed pa pala tayo. Mas pinagpala pa pala tayo. Hangad lang tayo ng hangad ng mga bagay na meron yung iba, pero hindi mo napapansin na, ay, blessed pa pala tayo. Na dapat pala magpasalamat tayo. Kaya ka nai-stress kasi hangad ka ng hangad ng mga bagay na hirap mo naman talaga kamtan. Yung wala na talaga. Pero, yun, maging thankful ka lang kay Lord, na Lord, kahit may problema, Lord, thank you pa rin. Lord, kahit wala kami ngayon, thank you pa rin. Ano yun? Lord, wala man kami bagong bahay, pero may natitiran pa rin kami. Thank you, Lord. Lord, wala man kami bagong sasakyan, pero Lord, thank you kasi nakakapag-commute pa kami. May pang-commute kami. May pang-grab kami. May pang-move it kami. Thank you pa rin. Bakit? Kasi kung gusto nyong tingnan at maging grateful kayo, this is your level. Yes, may mga mas makakataas sa atin, pero meron din mga nasa ilalim. May mga mas hikahos kumpara sa atin. Pati nyo sa baba, gusto nyo maging mas thankful lang, yung mga tao dyan sa baba, mapapansin po niyan, dyan natutulog po yan sa high precision tuwing gabi. Every time na uuwi ako tuwing gabi, para bang, Lord, thank you. Bakit? Kasi may natutulugan pa kami. May nahihigaan pa kami. Yun, mga nakahiga lang sa semento yung mga yun. Pag umulan, wala na yun. Walang tirahan, hindi nakakaligo ng maayos, walang trabaho ng maayos. Magiging grateful ka eh. Lord, salamat. Bakit? Kasi may bahay pa kami. Lord, salamat kasi buo pa pamilya namin. Ayun, mas magiging. Yung tingnan na lang natin, yung mga meron tayo. Bakit? Kasi pasalamatan natin yan. Bakit? At least meron ka dyan. Yung iba wala. Salamatan mo, may trabaho ka pa. Kahit di mo pa makuha yung promotion na hinahangad mo, pasalamatan mo, may trabaho ka pa. Bakit? Yung iba, hirap na hirap maghanap ng trabaho. At wala talaga trabaho. Pasalamatan mo, wala kang sakit. Yung iba, nasa bed, naka-NGT, naka-dextrose, nasa ICU. Para mas magiging grateful ka eh. Magiging thankful ka eh. Amen po ba? Because the best attitude, tandaan nyo to, the best attitude is gratitude. Magpasalamat tayo. Panglima, this is the last. Sa binasa po natin, you need to be positive. Yan yung mga binasa natin dyan, no? Finally, brothers, whatever true, honest, just, pure, lovely, good report, any virtue, any praise. Lahat po yan, mga positive yan. Sinulat yan ni Paul para mas hindi ka mag-alala. Para hindi ka ma-stress. Be positive lang. Amen? Kasi we can't control everything that comes into our lives, but we can choose what we magnify. Hindi mo kokontrol yan. Pero kapag naging positive ka, kahit negative yung nangyayari sa buhay mo, pero dahil positive ka, malalagpasan mo yan. Bakit? Kasi positive ka. Amen? Kasi
Ang problema sa problema, alam niyo po kung anong problema sa problema? Kung paano mo tignan yung problema. Kasi may mga problems naman talaga na inaalaw ang Panginoon. Family problems, financial problem, identity problem, personal problems, and everything. Lahat, every side, every troubles, every pressure, may pag-alaw ang Panginoon. So, walang problema sa problema. Ang problema, kung paano natin titignan yung problema na dumating sa atin. Na minsan, ang tingin kasi talaga natin, mga parusa, paghihirap, wala nang pag-asa, hindi na tayo makakaraos, hindi tayo makakalagpas dito because that's what we think. That's our perspectives bilang tao. That our problems ay napakalaki. Ang hirap lagpasan, malabundok na problema. Yan ang ating nakikita. Hindi natin nakikita kung ano ang nakikita ng Panginoon. Na kaya ka pala pinadadalhan at inalaw ni Lord yung problema sa buhay mo ay para patatagin ka palalo. Kaya ka pala minsan inaalaw ni Lord na magkasakit ka para pataasin yung pananampalataya mo. Para mas tumatag ka palalo. Parang kintuyan na dinaan sa apoy, lalong tumitibay. Natandaan po natin, dapat makita natin yung nakikita ng Panginoon. And God is up there. At ang nakikita niya sa problema, maliit lang. Basic lang kay Lord yan. Kaya sabi mo sa katabi mo, ano mga problema na pinagdadaanan mo ngayon, basic lang kay Lord yan. Amen? Basic lang kay Lord yan. Walang maliit o malaking problema na hindi kayang solusyonan ng Panginoon because God is bigger than our problems. Amen? Na sa bawat problema, opportunity ni Lord yan upang ipakilala niya ang sarili niya sa'yo. No, masasabi mo na lang, pag nalagpasan mo, Lord, tunay nga. Nung nagkasakit ako, gusto ko nang pakuha kay Lord kasi wala eh. Pero masasabi ko na, Lord, tunay nga that ikaw ang nagpapagaling. Tunay nga, Lord, na ikaw yung nagpo-provide. Sa mga mag-asawa po dito na minsan nasishake yung relationship po ninyo, masasabi ko po sa inyo, hindi ko man na-experience pa magkaroon ng asawa, pero I'm telling you right now, sa mga may mga asawa na pinatunayan din na si Lord ang nagre-restore. Si Lord ang nag-aayos. Amen. You need to be positive. Sabi mo sa katabi mo, be positive. Amen? Sarap ng tubig, ah. Amen? Parang kato yan. Oh, tingnan nyo to. Oh. Tingnan nyo to, kasi yung mindset ang kailangan talaga eh. It's about mindset eh. It's about positive mindset eh. Tingnan nyo po ito. Tubig na merong laman. Tama? At ang laman niya ay nandito. Alright? At pwede mong isipin, when you have a negative mindset, kalahati na lang konti na lang, ubos na. Konti na lang, wala na. Konti na lang, parang di na magkakaroon ng pag-asa. Konti na lang, mamamatay na. Konti na lang. Diba? May taning na eh. If you have negative mindset. But if you have positive mindset, ang tingin mo dyan, kalahati na lang, puno na. Konti na lang, mapupuno na. Ang labanan dito, kung paano natin tignan yung ating mga pinagdadaanan sa buhay. Ang labanan mo po dito sa mundo, kasi expect nyo po talaga, hindi kayo makakatakas sa problema. Tad-tad nga every side Ang labanan dito, paano ka magiging positive sa buhay. Dahil ang pagiging positive sa buhay, ay magkakaroon ng kapayapaan sa ating puso at isipan. At kapag nagkaroon ka ng kapayapaan sa puso at isipan, hahaba ang buhay ninyo. Nakamamatay ang stress. Amen? Kaya kung gusto nyo humaba ang buhay po ninyo at hindi mauna, huwag kayong mag-aalala. Bakit? Sabi ng Bible tingnan nyo biblical pala yon. Hindi pansit ang nagpapahaba ng buhay. Proverbs chapter 14 verse 30. Tingnan nyo
A relaxed attitude lengthens a man's life. Sa ibang translation, peace of mind makes the body healthy. Kaya sabi mo sa katabi mo, be positive. Alright, do not worry. Amen. Hallelujah. So let go of what you can't control. Alright? Hindi mo na kaya eh. Let go and let God. Si Lord ang bahala. Para naman kasi, ayaw mong pagkatiwalaan si Lord eh. Alam niyo po ba, narinig ko sa isang pastor, medyo oras po ako dito meron pa po akong 5 minutes, okay? Alam niyo po ba, may narinig ako isang pastor na sinasabi niya that worry is a sin. Bakit? Kasi inaalis mo yung tiwala mo sa Panginoon. Nag-aalala ka hindi ka naman nilikha para mag-alala. Wala sa kuwang mo, original design ng Panginoon, na mag-worry ka. Dahil ikaw ay tagakarian ng Panginoon, si Lord po ang baala sa inyo. Amen? At alam niyo po, kami po mga pastor, hindi po kami Superman. Alam niyo yun? Pastor yan, hindi yan nagkakamali. Pastor yan, hindi yan nanghihina. To be honest po inyo, kami po ay tatad din ng mga problema sa buhay. Kami po ay nakakaranas din ng mga, alam niyo, yung mga unexpected. Ako, ilang beses na po ako nanghina because of many problems in life. Nung nagka-problema yung pamilya ko, hindi nyo lang kasi napapansin. Minsan kami po, hindi nyo lang namin pinapahalata po sa inyo. Kasi baka sabihin nyo, ay, pastor yan, bakit ganyan yan, di ba? Pero hindi naman sa gano'n, no? Pero marami. Yung biruin po ninyo, sinabi ko sa inyo last time, di ba? Yung dalawa kong kapatid, yung bunsong babae, nabuntis. Yung lalaki, nakabuntis. Tapos ako yung lalapitan. Ako yung para bang mamomoblema sa problema nila. Nakaka-stress. Nanay ko, walang pakialam. Grabe talaga. Ang buhay. Alam mo yun? Na may problema ka na doon, tapos may ibang problema na naman, hindi po nga natatapos yung problema ngayon, magkakaroon na naman ng ibang problema. Nakapanghina po talaga. Magkakamali pa kami. Alam niyo, ito yung mga atake ng kaaway eh. Sino po naniniwala na may kaaway po tayo? Sino po naniniwala na aatakin ka ng kaaway? Sa ayaw mo at sa hindi, aatakin ka ng kaaway. Kasi kaaway mo siya, hindi mo siya kakampi. Amen? It's a good thing, di ba? Alright? So, one of the attack of the enemy in my life, alam niyo po, isa mga atake ng kaaway sa aking buhay, is kapag nakakarinig po ako ng mga hindi magaganda. Mahina ako dyan. Sa totoo lang. To be honest lang po sa inyo, ha? Kasi alam ng kaaway eh. Alam ng kaaway kung saan niya tayo aatingin. Lalong-lalo po nung nagsisimula pa akong nagpapastor. Yung nagsisimula pa lang po akong mag-preach sa harapan po ninyo. Makakarinig po ako na, ay, bata pa lang yan. Ay, hindi magaling yan. Ay, bulol magsalita yan. Oo nga po. Mali-mali pa mga sinasabi niyan. Opo. Ay, malayo pa kay SP yan. Minsan, nagkakaroon ng comparison, no? May mga ganyan eh. Hindi po mawawala yan, okay lang yan. But it hurts, you know. At maraming beses ko na pong sinabi kay SP na ayoko na. So, ayoko na. Ilang beses ko na pong sinabi yan. Problema sa pamilya, problema sa ministry. Suko na ako. But I know na test lang ito na kayang lagpasan upang maging testimony sa tulong at biyaya ng Panginoon. There are million reasons to quit. But there is one reason para magpatuloy. Nung niremind ako ni Lord, kaya ka magkapatuloy because this is what God called me to do. Hanggat alam kong kasama ko ang Panginoon, magpapatuloy ako. Hanggat alam ko na hindi ka iiwan at pababayaan ng Diyos, magpapatuloy tayo. Amen? Basta't alam mong mahal ka ng Panginoon, keep going. May mga persecution, may mga problems talaga, hindi maiiwasan. Sa ministry, may mga hindi pagkakaunawaan.
Pero as long na mahal tayo ng Panginoon, nandyan ang Panginoon, hindi tayo susuko, magpapatuloy po tayo ng Panginoon. Kumbaga, pinakitaan ka man ni Lord ng milyon-milyon na dahilan para hindi ka niya mahalin, pero minahal ka pa rin niya. Ganon katindi. Tuloy lang. Sabi mo sa katabi mo, tuloy lang. Kahit nakakapagod, tuloy lang. Tuloy-tuloy magsaserve sa hari. Tuloy-tuloy po tayo magbibigay kahit wala nakakakita. Tuloy-tuloy po tayo na magpatawad sa mga hindi ka patawad-tawad. Patawarin niyo na po ang mga bayarbiyanan ninyo. Amen. Patawarin niyo na po yung mga nagkamali po sa inyo. Amen. Tuloy-tuloy tayo sa pag-share ng kabutihan ng Panginoon. Tuloy tayo sa mga ministry, sa mga missions, no? Tuloy lang sa pag-invite ng mga kaibigan, kaklase, kamag-anak sa mga Life Connect, sa mga services tulad ito. Tuloy lang. Sabi mo sa katabi mo, tuloy lang. Sabi ng Matthew chapter 11, verse 28, if you are tired, so if you are this person right now, if you are tired emotionally, if you are tired na para bang ayaw mo na, if you are tired, na minsan you are tired from carrying heavy burdens. Family burdens, anumang burdens yan, mahirap man, if you are tired, if you are this person, one thing that God is telling you right now, come to me. Huwag ka na pumunta kung kanino pa. Kapag nangihina ka, huwag ka lalapit kay MP, kay Marlboro, kay ano ba ngayon? May tawag ngayon. Ano nga yun? Kabayo ba? Kabayo. Okay, may mga ganyan eh. Mahal na ng sigarilyo ngayon 10 piso, isa. Grabe, okay. Okay, long neck, no? Kay Mary Jane. Wag na yan. Sabi ng Panginoon, come to me. Dahil siya yung nagbibigay ng totoong lakas. Siya yung nagbibigay ng totoong peace na nagmumula sa Kanya. Come to me and I will give you rest. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon at tayo po tayong lahat. I hope and I pray that this message of the Lord will encourage you na magpatuloy. Kasi po yung stress, ipaparalyze ka niyan eh. Yung stress, minsan hindi ka makakakain, hindi ka makakatulog, hindi ka makakagawa ng dapat mong gawin. 5 bagay lang tatandaan po natin. Binasa natin, Philippians chapter 4. Si Paul nakakulong, siya pa nagsasabi, rejoice in the Lord. Ang kagalakan, kaligayahan ay sa Panginoon. Hindi sa situation, hindi sa kung kani-kanino, in the Lord. Always. Be joyful, be anxious for nothing, be prayerful, be thankful, be grateful, and be positive. 5 bagay na ma-apply natin sa ating buhay. Let go of what you can control. Yung mga pasaway niyong anak, hindi niyo makokontrol talaga yan. Ipag-pray niyo kay Lord. Si Lord ang bahala. Si Lord ang mag-aayos. Amen? So as we worship the Lord in this place, I pray that God will move mightily sa buhay ng bawat isa. Open your heart, yung mga burdens, yung mga negativity in your life, yung mga past hurts na naranasan mo sa mga tao. Sabi ng Bible, cast all your cares because He cares for you. Hallelujah. Biyaya ng Panginoon ay sapat para sa ating lahat.